Yo, magandang araw mga kap, kamusta kayong lahat? Para sa video na to ay meron tayong tatlong clients at pare-parehas silang dreadlocks repair. So dito muna tayo sa first client natin, tayo ay mag-home service ngayon sa Casa Guadalupe. Wait, inabot tayo ng ulan. Tangina, nakaangkas ako na ulan. Sa first client natin, ito nga pala itsura ng dreadlocks niya. Bale, ang kliyente natin ngayon ay si Sir Aaron at itong dreadlocks niya na ito ay nasa 1 year mahigit na. Sa loob ng isang taon siguro twice o 3 beses pa lang namin ito nare-repair. Ito na yung status ng buhok ni client. Yung dreadlocks nito ni Sir Aaron ay upgraded at yung buhok kasi ni Sir ay medyo may kanipis na nung ginawa natin siya na upgraded dreadlocks. So ngayon kapag tumatagal numinipis yung roots ng dreadlocks niya. Dala na rin ng tension at bigat na extension ay hindi kinakaya ng roots niya bitbitin yung extension. So sinasuggest ko dito kay Sir Aaron na sa next repair namin palitan na natin lahat ng extensions niya na mas manipis. After ng ilang oras, ito tapos na natin ang repair ni Sir Aaron. Bale, dito nag-request nga pala siya ng 2-strand twist daw namin kasi ito ay something na hindi pa niya nasusubukan. So yun, tinry din namin 2-strand twist yung dreadlocks niya. Yung ganito namang 2-strand twist, pwede mo siyang i-keep ng weeks pero asahan mo rin na hindi naman siya permanent. So next naman tayo sa second client natin sa video na to. Siya naman ay si Sir Roy at ang gawa natin dito ay top head dreadlocks repair. Tulad ni Sir Aaron, itong si Sir Roy ay regular client din natin dito sa shop. Tayo yung gumawa ng dreadlocks niya. Pero itong si Sir Roy ay hindi siya madalas magpa-repair. Sa loob ng isang taon 2 beses lang namin ni-repair tong dreadlocks ni Sir Roy at ito yung pangalawang beses. Hindi ko na nakuhanan yung ibang details ng session na to. Pero kasi nung araw na to nanonood kami ng boxing, nalilibang din ako. So yun, nawala na rin sa isip kong kunan. Pero ito na yung naging resulta ng gawa natin. Check nyo naman kung gaano kalinis yung dreadlocks yan ni Sir. Bali sila ay December clients nga pala natin at nung araw na to hindi lang si Sir Roy yung client natin nung araw na yan. Bali siya yung first client natin. After niya ay pumunta muna tayo ng SM. Nung December mga kap, syempre busy tayo, pati si Mrs. busy rin siya sa trabaho niya, pero minsan naman naisisingit din namin si Aki, hindi pa rin namin siya pinababayaan. Yung next client ko kasi nung araw na yan ay gabi pa naka-schedule, so kami ni Mrs. nagigilty kapag dumadaan yung buong week na hindi namin nailalabas si Aki. So yun, naisingit namin siya nung araw na to. So pag uwi, ito na nga pala itsura ni client. Yung last client natin sa araw na to, ang gawa naman natin dito ay semi full head natural dreadlocks repair. Para dito sa next client natin, ang client natin ay si Sir Masio at taga dito lang din siya dito sa atin sa Lipa City, Batangas. Yung session na to ay naganap last December 20, 2025 at alam nyo ba mga kap, coincidence na yung first time namin ginawa tong dreadlocks ni Sir ay December 20 rin yun, 2024. So exactly 1 year nung ginawa namin itong dreadlocks ni Sir at yun, napag-usapan nga namin dito at nakakwento rin niya sa akin na dati kasi itong nakadread si Sir at every 2 months yata niya pinapaayos. Nagkaroon lang din ng konting comparison kasi itong dreadlocks ni Sir ngayon ay parang 2 to 3 times na niya pina-repair. Ito na yata yung pangatlong beses niya pina-repair to sa isang taon. At after ng ilang oras, ito na yung resulta. Tapos na natin i-repair yung semi full head dreadlocks ni Sir Masio. At dito na rin matatapos yung video na to mga kap. Bale, yun lang yung tatlong session natin sa video na to. Pare-pareha silang dreadlocks repair. Sa mga interested clients dyan, gusto magpa-dreadlocks, magpa-ayos na dreadlocks, braids and cornrows or afro curl, located lang po ako sa Lipa City. Open for home service kahit saan. Meron po tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.